Magandang araw sa inyo mga future mathematicians! Handa na ba kayo? Samahan niyo ako sa ating unang lesson kung saan tutuklasin natin ang ganda ng mga pattern. Ito ang Lesson 1, Symmetry in Nature and Art. Okay, tanong. Naisip niyo na ba kung bakit, halimbawa, yung pakpak ng paro-paro parang ang perpekto ng pagkakadrawing? O kaya naman, kapag tumingin ka sa salamin, bakit eksaktong-eksakto ang kopya mo? Mayroong parang secret code sa likod ng lahat ng yan at yan mismo ang bubuksan natin ngayon. At ang tawag nga sa secret code na yan ay symmetry. Ito yung prinsipyo sa likod ng balance at harmony na nakikita natin halos kahit saan. Isipin mo, mula sa pinakamaliit na dahon hanggang sa mga dambuhalang building, andyan ang symmetry. Parang ito yung artwork ng kalikasan. So para mas maintindihan natin to, may dalawang pangunahang uri ng symmetry na kailangan nating malaman. Ito yung dalawang sikreto na magpapaliwanag kung paano nagiging balanse ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Eto na sila. Una, yung tinatawag na reflectional symmetry. Ang clue? Reflection, parang salamin. Hatiin mo sa gitna, yung kaliwa at kanan, parehong-pareho. Pangalawa, yung rotational symmetry. Ang clue naman dito, rotate or umikot. Kahit ikutin mo siya, may mga pagkakataon na babalik siya sa itsura niya dati. Simple lang, di ba? Okay, unahin natin yung una. Let's dive deeper dito sa symmetry, na parang tumitingin ka lang sa salamin. Ito kasi yung pinakamadali at pinaka-common na makikita natin. Ang technical term, reflectional symmetry, o kung minsan tinatawag ding bilateral symmetry. Ito yung kapag yung isang bagay pwedeng hatiin sa gitna at yung isang side eksaktong mirror image ng kabilang side. Walang labis, walang kulang. Perfect match. Siyempre, para magkaroon ng reflectional symmetry, kailangan meron tayong line of symmetry. Ano to? Isa siyang imaginary line. Yun yung guhit na humahati sa hugis para maging dalawang magkamukha na parte. At take note, pwedeng patayo yan o vertical, pahiga o horizontal, at pwede ring pahilis o diagonal. Tingnan niyo to. Iba-ibang hugis, iba-iba rin ang bilang ng lines of symmetry. Ang square, dahil perfect ang mga gilid niya, meron siyang apat. Apat na paraan para hatiin siya ng pantay. Ang rectangle, dalawa lang. At itong kawawang scaling triangle na wala man lang magkaparehong side, zero. Wala talaga. So anong ibig sabihin nito? Kung mas pantay-pantay ang isang hugis, mas marami siyang lines of symmetry. Make sense, di ba? Move on na tayo sa pangalawang sikreto. Kung yung una ay tungkol sa pagsalamin, ito namang pangalawa ay tungkol sa balanse. Habang umiikot, medyo mas cool to. Ito yung tinatawag na rotational symmetry. Paano mo malalaman kung meron nito ang isang hugis? Simple lang, kapag inikot mo siya at hindi pa man nakakabuo ng isang buong ikot, boom, mukha na siyang bumalik sa dati niyang itsura. Paulit-ulit yan mangyayari sa isang buong 360-degree turn. At para mabilang yan, ginagamit natin yung konsepto ng order of rotation. Ito yung bilang kung ilang beses nag-match yung itsura ng hugis sa isang buong ikot. Halimbawa, etong star, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses siyang bumalik sa eksaktong pwesto. So, ang order of rotation niya ay 5. At syempre, para umikot, kailangan may pinag-ikotan, di ba? Yan naman ang tinatawag na center of rotation. Ito yung tuldok sa pinakagitna na hindi gumagalaw, na parang anchor. Habang yung buong hugis ay sumasayaw at umiikot, siya lang sa gitna. Okay, next question. Paano naman natin malalaman yung eksaktong angle ng pag-ikot para mag-match ulit yung hugis? Dito na papasok yung kunting math, pero promise, sobrang dali lang nito. Eto na ang ating formula. Angle of rotation is equal to 360 degrees divided by the order. Bakit 360? Kasi yan yung sukat ng isang buong bilog. So, hahatiin lang natin yung buong ikot sa kung ilang beses siya nag-match. Madali, di ba? So, dalawang simpleng hakbang lang. Step 1, alamin mo muna yung order. Bilangin mo lang kung ilang beses nag-match. Step 2, i-apply na ang formula. Kunin mo yung 360 at i-divide mo sa order na nakuha mo. Ganun lang. Okay, sample time. Tingnan natin ang square. Ang order niya ay 4. So 360 divided by 4 equals 90 degrees. Sa equilateral triangle, ang order ay 3. So 360 divided by 3, 120 degrees. At yung pentagon na may order na 5, 360 divided by 5 is 72 degrees. See? Gayang-gaya. Ngayon, armada na tayo ng kaalaman tungkol sa symmetry
Oras na para maging detective. Hanapin natin ang secret code na to sa totoong buhay. Maniwala ka sa akin pag nalaman mo to. Mag-iba ang tingin mo sa mundo. Una, sa kalikasan, hindi lang basta maganda yung reflectional symmetry sa pakpak ng paru-paro. Kailangan yan para sa balanse niyang paglipad. Yung rotational symmetry naman sa starfish o sa snowflakes, yan yung pinaka-efficient na disenyo para mabuhay sila. Galing, no? Math in action. At syempre, tayong mga tao, ginagaya natin ang kalikasan. Ginagamit natin ang symmetry sa mga building para maging matatag. Sa sining tulad ng mandalas para magbigay ng pakiramdam ng kalmado. At kahit sa mga simpleng letra lang tulad ng H, O at X, pareho silang may reflectional at rotational symmetry. So, ayan na. Nabuksan na natin ang sikreto ng symmetry. Bago tayo magtapos, i-recap lang natin ng mabilis yung mga pinakaimportanteng natutunan natin para siguradong tatatak sa isipan nyo. 3 bagay lang, tandaan nyo to. Reflectional symmetry, yan yung parang salamin. Rotational symmetry, yan yung balanse habang umiikot. At yung angle of rotation, simple lang, 360 degrees divided by the order. Yun lang. So ang challenge ko sa inyo ngayon, hindi lang to isang lesson sa math, okay? Isa tong bagong lens, isang bagong paraan para tingnan ang mundo. Ngayong alam nyo na ang secret code, subukan nyong lumabas at magmasid. Ano-anong mga balanse at magagandang pattern ang mahahanap nyo sa paligid nyo ngayong araw? You'll be surprised.